I'm very happy to report to all of you na finally, mayroon na pong naiakyat na appropriation ordinance ang Sangguniang Panlalawigan authorizing the 2025 budget. They were able to deliver their most important mandate, and with that, salamat po. Pero, ngunit, ang ikinagugulat lang po ng buong executive department ay ang natanggap po nating appropriation ordinance ay malayo po sa isinabmit po natin. It is an appropriation ordinance na adjusted na ang budget na kung saan may mga bawas po sa pondo na inilagay po natin sa ating proposed programs. Nakakagulat po ito dahil there was no indication in any of their committee meetings or in the plenary during their sessions na mayroon po silang babawasan and may amendments sa budget proposal po natin. Kung titignan naman po natin ang proseso base po sa Budget Operations Manual, if there are amendments to be made, it should have been deliberated during their committee meetings and especially during their sessions. Marami po sa atin ang hindi nakakaalam nito dito sa Executive Department, and even some of our board members did not even know na may nangyaring pagbabawas. Kung babalikan po natin, mayroon po tayong in-upload na budget process based po sa Budget Operations Manual na supposedly, ito po sana yung nasundan po natin. May 2024 pa lamang ay dapat nakapag-prepare na po tayo ng ating annual investment plan, which is yung mga plano po ng PGLU kung ano yung mga i-implement po natin na programa by next year. By June, dapat approve na po ng SP ang AIP po natin, and by July, dapat nagko-conduct na po tayo ng ating mga budget forums. Noong August, dapat may budget hearings na rin po tayo hanggang October para by that same month, mayroon na po sana tayong approved budget for the year 2025. Hindi rin po tayo nakatanggap ng invitation for budget deliberation, pero meron po silang invite sa ating mga department heads for AIP consultations, SGLG validation, status and alignment of comprehensive land use plan, among others pa po. According to the local government code, kung wala pa pong naipapasang appropriation ordinance, they could not take up any other matter other than the 2025 budget for the start of the year. With that, binigyan ko po ng direktiba ang ating mga department heads that they will only and should attend to deliberations with regards to our budget. From May 2024 to January 2025, alam nyo, napakadaming discussions na po ang nangyari. At tapos na po dapat yan. Nakapag-discuss po sila with regards po sa ating annual investment plan, not only once, twice pa nga po, some even thrice. Regarding, again, yung AIP po natin na na-conduct since last year. That should have been enough for them na makilatis po ang ating annual investment plan. Pero ano yung nangyari? Since delayed po ang AIP po natin, nag-proceed na tayo sa pag-submit pa rin po ng budget proposal noong October 17, and it was only on January 31, 2025 na natanggap po natin ang appropriation ordinance na wala man lang pong attachments and without the benefit of the required budget deliberations. Kaya naman po, nag-request po ulit tayo sa SP ng detailed breakdown ng budget per expense account. Kasi since may mga binawasan po sila, hindi ba dapat meron na po agad attachments yon? Pero hindi. Tsaka lang po kami nakatanggap ng attachments ng bawas po nila per expense item 2 weeks after. February 12, 2025 lang po natin natanggap ang response regarding sa mga affected PPAs po natin. And dapat, kung may amendments po na ginawa sa budget, pagbawas na nangyari, dapat mayroon pong justification as to why nangyari ang mga yan. Pero ultimo, wala po ang papel na iyan. Alam niyo po ba kung anong opisina ang pinakabinawasan ng budget? Hindi na po tayo nagulat dito. Ang pinaka-naapektuhan po ay ang Office of the Provincial Governor.
Nakakalungkot lang dahil dito po natin kinukuha ang mga pondo po natin para sa mga programang nakakatulong po mismo at diretso sa mga kaprobinsyanihan po natin. Meron po tulad ng I Love La Union program natin na pinagkukuhanan natin ng mga programs para na ibababa po natin down to the grassroots level, down to the barangay level, tulad po ng ating mga medical at dental outreach programs. Mga kailangang equipment and supplies ng ating mga barangay, all 576 kung kinakaya po natin, binibigay po natin. Livelihood programs para po sa ating mga different sectors tulad na lamang po sa mga kasamahan po natin sa ating mga TODA at market vendors. At ang pinopose po natin para dito, from 35.6 million ay naging 650,000 na lang. Ang isa pa sa binawasan ay ang aid to barangays po natin na kung saan all 576 barangays ay may natatanggap na financial assistance worth 20,000 pesos. FYI, ongoing po ang distribution po natin ng ating 2024 Barangay Aid po. Dahil nga po sa sobrang daming nangyayari po dito ngayon, hindi na po natin nagawan bigyan ng oras para maibigay po natin sana ito agad. But for 2025, bigla naman po binawasan. From 20,000, 2,000 na lang po ang inilagay po nila. For whatever reason, the fact remains, binawasan po nila yan. Under naman po sa assistance to individuals programs po natin ay ang ating mga financial assistances such as medical, burial, and educational assistance na madalas pong hingiin dito po sa Kapitolyo. Mula sa 2 million pesos na pinopose po nating budget, 90% po ang binawas. Kaya 200,000 pesos na lang po ang natira. 200,000, sabihin natin, divide po natin siya by 10,000, maximum po nating naibibigay na financial assistance. 20 na kaprobinsyaan lamang ang mabibigyan as opposed to the 200 na mabibigyan po sana natin. Paano na po yung daang-daang kaprobinsyaan nating patuloy po na pumupunta sa ating opisina upang humingi ng tulong? Nagpapasalamat naman po tayo na buong naaprubahan po ang ating 20% Development Fund at ang 5% Local Disaster Risk Reduction and Management Fund. Dahil hindi po nila pwedeng bawasan yun ayon sa batas. Makakapag-provide po tayo ng social services na maaari pa rin po nating pagkunan ng ating mga financial assistances at hindi po maapektuhan po ang pagresponde po natin tuwing may emergencies. Kaya sa mga hindi pa po nakakakuha ng kanilang mga financial assistances, please be rest assured, meron pa rin naman po tayong pwedeng pagkuhanan nito. But what surprised me ay nabawasan rin po ang ating budget para po sa ating peace and order. 72% po ang ibinaba ng ating budget for peace and order initiatives and anti-illegal activities. From 45.3 million pesos, 12.4 million pesos na lamang po ang pwede nating magamit. Pati po ang mga bibilhin po sana nating mga fire trucks ay naapektuhan. Mula sa 15 million, naging 5 million pesos na lang. Provision po sana yan ng 2 units of 500 gallons fire truck pumper. Ayaw ba nila na maging ready tayo in case of fire incidents, lalong-lalo na sa mga masisikip na daan? Isa rin po sa naapektuhan ay ang ating pag-empower sa ating mga barangay peacekeeping action team o yung mga BPAT po natin. Instead na mapatraining po natin sila with our 5.9 million budget, ay na-adjust ito to 950,000. Nabawasan po ng 4.9 million pesos. Installation of watchtowers and flag signs po sana natin sa mga beaches din natin dito sa La Union, especially yung mga lagi pong binibisita po dito such as yung surfing sites po natin. Ayaw po ba nila na safe ang mga turista at mga locals natin na bumibisita sa ating mga dagat? Marami pa pong nabawas sa peace and order budget po natin. Tulad ng mga para sa ating drug clearing, anti-illegal drug operations and campaigns, anti-rape efforts, empowering ang ating mga jails, at iba pa.
Malaki din po ang ibinawas ng ating proposed budget for governance advocacy campaign, which includes yung mga unforeseen tie-ups po natin sa ating mga national government agencies kasi may mga naibababa pong mga programa po sa ating during the year, and para mas maging effective ang pag-implement ng mga programang ito, kailangan po nating laanan ng pondo. Ang budget na lang po para sa lahat ng yan ay 142,000 from the 16.9 million proposed budget. Dito rin po sana natin papasok yung ibang mga programs natin para sa ating mga non-government organizations, civil society organizations, barangay programs po natin tulad ng mga convention po na nagawa po natin para sa ating mga SKs at mga barangay frontliners din po, which include our daycare workers, BHWs, BNS, at iba pa. By the way, hindi lang po Office of the Governor ang nabawasan po ng budget. Akala ko nga po, office ko lang po ang maapektuhan. But sadly, some of our offices in the executive department, including tourism, health, engineering, environment, information, general services, planning, ICT, and the administrator's office, ay naapektuhan din po ang mga proposed budget sa mga departments po nila. Sa ating tourism office na lang po ay mayroong over 36 million ang nabawas sa budget, kasama na po dyan ang tourism governance partnerships mula over 900,000 naging 105,000 na lang po. Totally ay na-slash din po ang buong budget for the Love La Union Tourism Marketing at ang tourism governance partnerships din po natin. Pati ibang innovative tourism programs natin, apektado. I believe the SP says na one of the pillars of La Union ang tourism. Pero paano pa natin mapapalakas ang sektor na ito sa budget na inapprove lang nila? Yung mga proposed national government agency support projects po natin ay nabawasan din po. From 14.7, 13.2 million pa po ang natira. Binawasan din po ng 1.5 million pesos. Ito na nga. Isa rin po sa sobrang laking binawas ay ang ating plinanong budget para po sana sa ating founding anniversary. Nakakalungkot po dahil kung kailan historic milestone, ika-175th year na founding anniversary po dapat ng La Union, ay hindi po natin ito masaselebrate the way the whole province anticipated it to be celebrated. Bongga, kaabang-abang, bigatin at open para sa lahat. Just for context, last year ang ating La Union founding anniversary po natin ay may 50 million peso budget. This includes po yung mga programs po natin na ginawa po natin for the entire celebration po natin. Since 175 milestone anniversary po tayo this year, itinaas po natin into 80 million pesos kasi balak po sana nating dagdagan pa po ang ating mga programs tulad ng pagbabalik po ng ating street dancing at ng lights float parade po natin among others na pinaghandaan na po ng iba since late last year. For context lang din po, nakichika po ako sa mga neighboring provinces po natin nakakatapos lang din po ng kanilang fiesta. At mas malaki pa po actually yung ginastos po nila for their celebration. Kaya medyo on the conservative side pa nga po ang proposal po natin with all things considered. Pero ang inapprove po nilang budget, 5.6 million pesos lang po. Ang pageant po nating Mutyati La Union has been acknowledged nationally as one of the best-held local pageants in the entire Philippines. Nababanggit po yan nationwide ng mga pageant enthusiasts na talagang La Union has set the standard for a provincial pageant. Kaya naman we remained hopeful dahil it's a time of celebration, hindi po ba? Dapat at sana. Pero with what was given na 5 million budget for the whole La Union founding anniversary, hindi po natin magagawa ang ating mga programa kasama ang Mutyati La Union na nagagawa po natin over the past few years. Ayoko rin naman po na half-baked or pilit ang show po natin at hindi maibigay ang show na karapat-dapat para sa ating mga kandidata at para sa bawat isa sa inyo. So because of this, wala pong Mutyati La Union na magaganap ngayong March. I have already met po with our Mutya candidates and their handlers.
Nakakalungkot po kasi syempre, alam kong they have already started preparing for the pageant. At talagang pangarap din po nila ito. Doble po ang heartbreak po nila dahil parang naagaw rin po sa kanila yung momentum to voice out their advocacies on the Mutya Tila Union stage. But I will not allow na hindi natin ma-celebrate ng maayos ang dapat na 175th anniversary ng ating minamahal na probinsya. Kung hindi man natin magawa this coming March, please, be rest assured that I would still like to push through with celebrating our anniversary, and the earliest would be by September 2025. Kung pagpapalain po tayong matuloy-tuloy na magsilbi, at kung wala na po ang mga ganitong klaseng problema, ipupush po natin yan. With the 5.6 million, may magagawa pa rin naman po tayo. But definitely, not the usual programs na nakasanayan po natin during our founding anniversary. And so with that, let me still invite all of you to our activities on March 2 this Sunday. Magkakaroon po tayo ng dawn watch prayer ng madaling araw, and we will be having a Thanksgiving Mass in the afternoon in St. William Cathedral para po sa ating probinsya. Please, come and join us at ipagdasal naman po natin ang ating probinsya. We also have a simultaneous flag raising ceremony, Oplan Dalus. Meron din po tayong Aldao, Tika Probinsyaan, where we will be giving free services such as medical, dental, veterinary, legal, and other services for our kaprobinsyanihan. Mayroon rin po tayong jobs and kadiwa ng Pangulo Fair, at sa gabi, mayroon din po tayong kaprobinsyaan night na kung saan makakapag-invite pa rin naman po tayo ng mga guests po natin. Sigurado rin po akong narinig na po ninyo na sana, 'di ba? Sabi ko nga kanina, ibabalik po natin this year ang ating street dancing and electric float parade. Ngunit sa budget na inilaan po para sa anniversary ay hindi po ulit natin ito magagawa sa ngayon. Pero para ma-present pa rin po ng mga LGUs po natin, lalong-lalo na yung nakapagsimula na pong mag-practice, ay we will still invite them to participate in a simple street dancing competition. Yan po ang mga nakalinya nating activities. But don't fret, because babawi po talaga tayo, La Union. I-share ko lang din po, no, na sa dami-dami na na-slash na budget po natin sa executive, na nasa higit 242.8 million pesos, alam po ba ninyo na ang legislative branch o ang Office of the Sangguniang Panlalawigan at ang Office of the Vice Governor po natin ay mayroong 0% adjustment sa kanilang 2025 budget. Sa madaling salita, wala pong nabawas sa proposed budget po nila na 176,849,486 pesos. Walang kulang, walang bawas. Kayo na po ang humusga. Sabi nga po, saying it is one thing, doing it is another. Supportive po ba sila sa ating tourism initiatives? Bakit binawasan? Do they not want peace and order in our province? Bakit binawasan? Sa mag-asawa, kung ang isa ay nagloko, magbibigay at magbibigay po yan ng rason kung bakit. But the fact remains, kahit anong rason pa po yan, nagloko pa rin siya. Sa budget natin, kahit anong rason din po yan, nagbawas pa rin po sila. The Executive Department agrees na hindi nasunod ang tamang proseso na sang-ayon sa batas sa pagpasa ng Appropriation Ordinance to authorize the 2025 budget. But we will and we can work with this budget. Napirmahan ko na po ito, hindi dahil sumasang-ayon ako sa maling proseso, pinirmahan ko po ito para maibigay na ng Provincial Government of La Union ang mga programang dapat na simulan na natin simula January 1 pa lamang. Kung pupolitikahin lang din naman ako sa paraang ito, hindi naman po ako ang maiipit. Kundi, ang taong bayan po ang kawawa, ang La Union po ang kawawa. Pag personal na interes ang payagan nating manalo, talo ang mamamayan. I can make do with what I have. But definitely,
hindi po kasing efficient and effective as I want it to be, kagaya po ng mga naplano po ng Executive Department na dumaan again sa consultation, not once, not just twice, some even thrice. Sinasabi ko po ito because as public servants, duty po namin to be transparent and accountable when it comes to these kinds of things, especially when it comes to the budget. And as the public, it is your right to be informed. Karapatan po ninyo na malaman ito at dapat lang po na manggaling ang balitang ito sa akin mismo. Dahil hindi ko po ito pera. Hindi ito pera ng provincial government. Pera po ito ng taumbayan, pera po ninyong lahat. Gayunpaman, patuloy ko pong ipaglalaban na mapondohan pa rin po ang ating mga programa, projects, and activities, lalong-lalo na ang mga binawasan. Asahan po natin na may delay dahil maghahain pa po tayo ng supplemental budget sa tamang panahon para maituloy po natin ang mga plano at para matanggap po ninyo ang mga nararapat na para sa inyo. Bigyan po natin sila ng chance to see if they are really in it for the general welfare of the people and La Union. Because these programs are for improving the lives of our people and our province. Even if there are, and even while we anticipate the deliberate efforts to stop or delay the implementation of PPAs, we will comply with the provisions of the law and exercise our due diligence to deliver meaningful service where it is most needed. Hindi po tayo ang La Union kung hindi po natin malalampasan ang pagsubok na ito. We have to move forward and continue making do with what we have. I do hope that we can get through this as one united province. Ngayon, ipakita naman po natin ang puso at serbisyo, kailangan po natin ng tunay na La Union probinsyanihan. Siak apo ni Raffy Ortega David, siak tinaikan ti akam apang ipataray ti probinsya.